gusto ko magpasalamat sa lahat ng subscribers, sa lahat ng sumusuport sa channel ko. I can't thank you enough from 10 subscribers before, and then ngayon nasa 2,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po. I can't thank you enough. So, yes, to Pablo, Men, Pinuno, sa'yo ako kumukuha ng mga inspirational messages. Ano ba yung matay nyo? Siyempre, nagbabalik tayo para sa panibagong video reaction. At ngayon yan, no, ang papanoorin natin is yung second vlog ni Pablo mula sa kanyang YouTube channel. So, ilalagay ko rin yung link ng original video sa description. At siyempre, yung unang vlog ni Pablo na pag-rides niya, so papuntang Baler, ilalagay ko na rin at nabigyan na rin natin yun ng video reaction. At yun nga, marami tayong napulot na aral mula kay Pinunong Pablo doon. So, shout out kay Pinuno. At syempre, kung bago ka dito at nagustuhan mo naman yung video reaction ko, make sure to subscribe at click mo yung bell para updated ka lagi sa ina-upload nating video reaction. At syempre, huwag na nating patagalin pa. Kung ayaw mo naman ng maraming post at commentary galing sa akin, ilalagay ko rin yung link nitong original video sa description. So, check nyo na lang din doon, ha? So, syempre, huwag na nating patagalin pa. Anong aral ang meron ngayon si Pablo para sa atin? So, let's go! Good morning sa inyong lahat. Nandito na naman si Olva. Yes. Good morning, Pablo. Si Justin kinabahan. Chichin! May pagkana ba? Let's go! Alam niyo yung gusto ko dito sa vlog ni Pablo is yung hindi siya yung heavily edited na maraming emoji something na. So, gusto ko yung mga ganito na talagang simpleng edit lang, cut, dugtong. Gusto ko yung mga ganito, hindi yung marami pang effect, no? So, although okay din naman yun, depende pa rin kasi sa mga taste ng nanonood yan ng mga vlog. So, gusto ko lang yung parang talagang syempre, yung may pagka-raw footage pa rin kasi doon mo talaga makikita na yung pagiging authentic ng vlog. Pag hindi siya masyadong heavily edited yung video, no? Ngayong araw na to, pupunta kami ng Mastering the Taiwan. basics, yes? Kasi meron kaming guesting na gagawin doon kasama yung isang T-pop group. And also to do some contents. Ngayon, parang gusto ko lang i-vlog or ikwento lahat ng mangyayari kasi I feel like this is a very important topic for everyone. Ang pag-uusapan natin sa vlog na to, yung pag-master sa basics na napaka-importante na madalas nakakalimutan or parang nane-neglect ng mga tao. In life kasi, I believe, hindi naman palaging talento. Kung sino lang yung may talento, yun lang yung nagsasucceed. Merong mga bagay na napaka-importante na nakakalimutan ng mga tao na hindi kailangan ng talento. Things that don't require talent para mag-succeed ka in life. For this vlog, kakwento ko siya along the way, yung mga experiences ko pagdating sa ganyang bagay-bagay. Kasi dyan din ako nagsimula. Papakilala. Yeah, I think may magandang topic to na inopen up ni Pablo para sa akin. Yung mastering the basics. Like, kung mamamaster mo na kasing yung basics, pinaka-fundamentals ng isang bagay or basic ng isang bagay, standard ng isang bagay, fundamentals ng isang bagay, parang mas may edge kang ma-elevate yung ganong skill mo once na master mo na talaga yung pinaka-basic ng isang bagay, no? Diba? So, which is tama talaga yung sinabi ni Pablo na hindi mo masyadong kailangan na ng skills para mag-succeed sa buhay kung yung sa basic pa lang, sa basic, anything na basic sa buhay na relate sa buhay mo. So, once na ma-master mo kasi yon, no? I think you're good to go na eh. Diba? Parang you're good to go na sa buhay mo once na ma-master mo yung lahat ng fundamentals sa buhay mo eh. No? So like example natin, yung sabihin na natin, pinaka-basic lang, human respect. Once na ma-master mo na yung pagkakaroon ng respeto sa kapwa-tao, I think you're good to go na kahit saan ka pumunta, magiging maayos ang kalagayan mo once you have a respect, something, culture, religion, mga ganun ba?
culture, religion, parang attitude, syempre, respeto kasi yun eh. So, yeah, I think tama. Kumbaga, on the spot yung topic ni Pablo sa ganung bagay eh. Mga pusa. Number 1 pusa. Chan-chananan. That's Nala. Say hello, Nala. Ito na, OG. Punky. Daming pusa ni Pablo eh, no? Oop, yun. And si Smokey. Maling. Say hi. Pet kit. Hello. Ito si Gollum. 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 Huwag ka matakot, baliw. Yung sa Lord of the Rings. Shadow, say hi. Si Gollum. Hi, Si Mike Shadow. Precious. Nikita. Ang dami yung pusa eh, no? Nikita. Hello, Jumbo. Ito si Smokey. Kamukha niya si Nala. Ang dami. Ito, Ang pala. ganda ng bahay ng mga pusa. Wala, eh. yun. Ini-scratch yung ano. Isang Very room good. para lang sa mga pusa ni Okay, Pablo. Scratch mo pa. Yan si Toby. Boom yan. Nandito na tayo sa Pugs. Ito yung lounge na pinag-stayan namin. Parang ano ata ito ni LeBron James. Si Wembanyama. Pero grabe yung disiplina niya mga players na yan. Para maging player sila ng NBA, ang titindi talaga. Even diet, exercise. Napakalupit pero it takes a lot of dedication, time and effort pagdating sa dun sa ginagawa nila. Sobrang very commendable. Yeah, totoo And naman yun eh. speaking of time, Totoo naman, lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, kahit napakasimpleng bagay na, even na lang sa mga influencer, like sa Facebook and sa YouTube, hindi naman nila mararating yan ng ganun lang eh, na parang on the spot, parang okay na sila eh, magaling na sila eh. Kung kailangan pa rin nila ng training. di ba? Marami pa Katulad silang ng sabi training ko na kanina, pagdadaanan talaga eh. Maraming iniisip ng mga paghihirap pa tao, silang pagdadaanan. talento yung kailangan para maging successful ka. Pero it's not. Ang pinakamahalaga sa lahat is yung mga basics. Doon mo makikita yung attitude ng isang tao towards something that he is doing. Yes, yes. Tapos doon din malalaman yung longevity. Para magtagal ka sa isang karera na gusto mong tahakin, dapat meron kang pundasyon na matindi. Isa Yes. sa mga True talagang naman. ina-highlight ko sa mga basics of basics is yung punctuality. Personal and professional setting, napakahalaga ng punctuality. Yes, this is the most, ito yung isa sa pinaka top, I think top item sa isang tao, yung pagkakaroon ng punctuality. Lahat naman tayo eh, siguro may time talagang nagkaroon ng ano dito sa number 1 na to, yung being on time. Lahat tayo danas din natin yung maging late, yung hindi lang sa pagiging late eh, minsan sa mga activity natin na binibigay eh. Hindi lang yung time na pagpunta natin sa isang venue, sa isang seminar, sa isang klase, hindi lang yung physical mo, even yung output minsan natin masyadong delay yun eh. Na dapat naipasa mo na yun nung isang araw or dapat kanina naipasa mo na pero andito ka pa rin, anong oras na hindi mo pa rin tapos hindi mo pa na ipapasa. So I think yung being on time talaga halos karamihan. Although I think naman siguro disiplina talaga sa disiplina mo sa sarili mo na kung talagang may dapat kang due date or due time na dapat mong matapos yung isang bagay. I think dapat fokusan mo na siya eh. Which is isa ako sa guilty sa ganyan eh. Marami din akong mga dapat na bagay na tinatapos, mga dapat na naipasa na pero hanggat okay pa sa isang customer ko yung time na yun, hindi ko pa siya gagawin dahil hindi pa naman time, pero kung tutuusin kayang-kaya na eh. Minsan ganun din talaga, yung disiplina mo rin talaga eh. Pag may mga ganap kami, ang ginagawa ko, nag-a-alarm ako. Pero isang beses lang ako nag-a-alarm. Tapos madalas, nauunahan ko pa yung alarm ko bago siya tumunog. Pero yung ibang tao, mag-a-alarm yan. Parang 10:05, 10:10, tapos 10:15. So parang it creates habit na okay lang. Yeah. Guilty ako kaya sa ganyan. Unang alarm, papatayin. Pangalawang alarm, titingnan yung oras. May mga 5 minutes pa, 10 minutes pa. Third alarm, pag medyo lumagpas na ng 30 minutes. Talent if talent doesn't work hard. Yeah, man. Guilty tayo lahat dyan sa alarm na yan.
Bye-bye, Philippines. Tapon kami doon, Pablo. Kaya naman tayo man. mag-usap ah. Yeah, totoo naman yan. Na yung kahit may talent ka kasi kung pabaya ka rin eh. Sa mga bagay-bagay is yung work ethic and effort na binibigay mo towards something that you really want to True. achieve. Makita mo ba yung mga athlete talagang hours of training. Siyempre, kailangan dyan, may kasama dyan proper diet, sleep, and all, parang lahat measure for you to be able to ma-optimize lahat. Ako personally, sa SB, ako yung pinaka mabagal kumuha ng dance steps. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga ako dancer. Pero since I got Yeah. in this kind of industry, I had to step up sa pagsasayaw. Though mabagal ako, I make sure na kahit tapos na yung practice, talagang Parang ko ulit kailangan niya pang- steps para matandaan ko siya, Yeah. para May mga way pa siya para yeah. Oo. Nag-exert pa siya ng Tama yung extra sinabi. effort Even sa para kahit pa paano mas makahabol siya doon sa mga kasama. tao na nag-e-effort kahit hindi magaling. Yeah. Talagang makikita mo willing sila I think- na pagtrabahuhan. Kung I think may time din naman ako na ganyan na I think sa tingin ko na parang medyo huli ako sa ganitong aspeto sa buhay parang like hindi naman din siguro sa yung pagiging mayaman yung mag-effort ka ng pero minsan kasi may mga bagay na simpleng bagay na sa tingin mo kasi na parang sobrang laki ang magiging impact kaya binibigyan mo siya ng extra effort, todo extra effort talaga eh. Kahit hindi man yan about something na sobrang magiging billion, hindi naman. Mga simpleng bagay na sa tingin ko naman na dapat bibigyan ko siya ng effort. I think worth it siyang bigyan ng effort. Extra Extra effort. naglalaki. Through your effort and your consistency dun sa ginagawa, Yes. mas maraming nag-open na doors. And gusto ko lang sabihin, kung sa tingin nyo lacking yung skill kayo, that's not an excuse for you to give up on your dream, for you to stop trying. Yung mga bagay-bagay naman natututunan. Yes. Kapag dedicated ka sa isang bagay, talaga magagawa mo yun. If ayaw, may dahilan. If gusto, may paraan. So, nag-dive yung airplane kasi nga, I don't know, siguro may turbulence or may bagyo kasi dahil sa Taiwan. Nag-dive siya ng medyo malalim. Tapos nagising lahat ng tao na si Justin kinabahan. Dasal si Pablo eh. Ikaw ba naman, no? Mag-work ka lang, tapos katapusan mo na pala. My biglang umano goodness. yung But we're still blessed. fly. Kabado ka talaga, no? Ano yung mga kalsada na dito? Solid. Blessed. Blessed by you. Yeah. Wait, medyo lumalakas na yung ulan. Sabay signal number 5 daw yung bagyo din. Pero parang hindi ko maramdaman. Pero katulad nga na sinabi ko kahapon, malaki talaga yung tulong ng pag-masters ng basics. And pangatlo sa sinabi ko, yung body language, tapos yung energy na binibigay nyo. Sa totoo Energy lang, and sobrang body natutuwa ako language. dito sa Taiwan kasi sobrang babait ng mga tao. So kahapon, nagpunta kami ni Joshua sa company, sa Shure. Naghahanap kasi kami ng microphone, ng Shure equipment. Hindi namin makita yung building. Nagtanong kami. Talagang sila pa yung sinamahan pa kami. Tinuro kung saan talaga hinanap yung building na hinanap namin. Nice. Sobrang accommodating nila. Tapos iniwan niya yung store niya. Ang weird niya eh. What? Parang, ko ako yun, parang pwede ba iwan basta-basta yung store? Wala mong papasok doon. Pero lumabas siya ng store. I think kasi yung sa Taiwan, I think hindi naman katulad yan ng ibang lugar na pag walang bantay sa tindahan. Siguro may sa Pilipinas kung hindi mo pwedeng gawin yun kasi anytime pwedeng pasukan or sa ibang bansa. No? samahan kami. Yung energy, I think yung disiplinado positive din naman energy talaga ng tao sa tsaka Taiwan. yung I think. kung paano ka umasta Yung mga sa harap citizen ng mga doon. tao. Malaki talaga yung tulong niyan para yung iba yung impression na maibibigay niyan sa'yo pagdating sa, let's say you have a positive energy, tas meron kang maganda yung asal mo, yung asta mo sa paligid. Iba yung perception or iba yung ibibigay. Yeah, para sa akin, isa rin yan sa magiging factor sa pagiging successful ng isang tao, yung ethics mo, tsaka yung body language mo. Kasi syempre, once na, kumbaga, action speaks louder than word yun eh. Kung ang sinasabi mo, tapos iba yung pinapakita ng katawan mo, parang
doon magkakaroon ng contradiction yung pagtingin ng tao sa iyo. So, I think tama din naman yun yung make sure na yung body language mo is sumasabay doon sa kung ano yung sinasabi mo, no? Ina-act ng body mo yung sinasabi mo. Kasi hindi ka paniniwalaan ng tao kung hindi magkatugma ang sinasabi mo sa actions mo. No? Hirap perception tama sa'yo ng naman. mga tao. Tama. And talagang mabubus yung pag-build mo ng relationship sa kanila, yung Yes. pag-i-interact mo sa kanila. Which is Siguro yun ang in a way, pinaka-importante. kung ikaw yung leader ng group, parang mas madali mo silang may instruct kasi they trust you or they feel comfortable with you. So, yun talaga. Totoo naman. Kasi kung, sabihin natin na ikaw yung leader. Kahit kunyari ako yung leader, parang ako yung leader. Sasabihin ko sa mga kasama ko, bukas practice tayo, huwag kayong malilate ha. Alas 8 nandito na dapat kayo sa natin sa studio, tapos pagdating ng kinabukasan, ikaw alas 9 ka dumating, alas 10 ka dumating. No? So, syempre, hindi ka talaga kumbaga, walang respetong ibibigay sa yung mga kagrupo mo, yung mga kamiyembro mo, kasi nga ikaw mismo, binabali mo yung sinasabi mo eh. So, which is very true. 1,000% true sa sinabi dito ni Pablo. Paano ka respetuhin o paniniwalaan ng mga constituents mo kung ikaw mismo na leader, hindi mo ginagawa yung mga sinasabi mo, no? Kaya isa sa mga bagay na kailangan i-master ng saludo mga kay tao Pablo sa pagdating ganito. sa buhay-buhay. Yeah. Dalawa pa sa mga basic things na kailangan mo i-master. Yung passion, tsaka yung going extra mile ba? Kasi, syempre, passion talaga yung nagda-drive sa atin gawin yung mga bagay-bagay. Kapag Like, sa passion kasi, kung ano ba yung pinaka-goal mo eh, ito yung gusto mong gawin talaga eh. Ito yung pinaka-pangarap mong gawin. Ito yung pinaka-pangarap na gusto mong marating. Diba? Tapos syempre, dahil nga dyan, you have to push extra miles talaga eh. Kung anong kailangan mong gawin para makakontribute ka doon sa passion mo, gagawin mo matindi lahat yung yun. passion mo for something and Yeah. yung commitment mo dun sa bagay na yun. Parang you're able to go extra. Nagagawa mo yung mga bagay-bagay and you're able to do more. And that kind of practice, mas nag-i-improve yung sarili mo, mas nade-develop ka. Diba, gusto ko talagang course na kunin nung college ako is conservatory in music. Siguro, given the circumstances that we had at that time, hindi ko siya nakuha or I wasn't able to take that course. Pero I was led to studying English, which taught me a lot of things pagdating sa writing, Nice. creative writing. Yeah. So, ngayon nagagamit ko siya, 'di ba? It's a blessing in disguise na nagagamit ko siya sa pagsusulat ng mga kanta. Imagine mo na sa tingin mo dati na hindi mo gusto. Tapos yung pala biglang siya yung magiging pundasyon mo para marating kung ano yung dati mong gusto. No, imagine that. Imagine that, sabi ni Pablo, gusto niya maging yung conservatory in music. Tapos napunta siya sa AB English dahil nga kailangan eh. Wala siyang choice. No? Tapos yung pala yung magiging pundasyon mo para marating mo, para maabot mo yung pinakagusto mo. Man. Trust Diba? the process. Which, magandang proseso din para sa akin. No? Kumbaga, may way din talaga si Lord kung paano kanya i-guide sa buhay, no? Imagine that. Naiwan si Whitey. Diba? Kalamayo! What's up everyone? So day 3 na namin dito sa Taiwan. Actually naka-ayos na ako kasi may Yeah, pupuntahan medyo kami. maayos na yan. Kita niyo naman outfit ko. Mala kimono yung suot ni Pablo. Nice. Mag-aalas 12 na. Kailangan na daw kami mag-meet up sa lobby ng 12 PM para dun sa ganap na pupuntahan namin. Let's go! Ngayon, nandito ako ang sa... kulit sa kanila, Veranda ba to? Katabi to na Lalakarin mo parang lang. restaurant nila. Papunta na kami maya-maya lang dun sa ganap namin para sa Acer. So far, so good. Ang ganda ng trip Aso sa namin. Acer event. Tara na daw. Tinatawag na kami. Ayun no. Sobrang sure pa rin ako Si Stel na talaga eh. meron mga international fans kami nakakalubilo. We never even expect or never even imagine na magkakaroon kami ng international fans. Pag Nice. dito sa Latin, may mga nakaabang din na Taiwanese fans and meron talaga silang dalang mga parang Placards. papel siya pero yung likod niya parang karton. Yeah, So mga parang placards. its purpose is to get some signatures talaga. Tapos Okay. papirma sila, sabihin yung pangalan, tapos papalagay yung date, tapos papapicture sila. Isa,
sa mga napaka-importante na kailangan mo tandaan pagdating sa basics is yung pagiging prepared. Pagiging prepared and pagiging listener, kumbaga, yung pwede kang ma-coach. Yeah. Nabanggit ko kasi yung sa The Boy Skills. Which is isa rin talaga yan na make sure na marunong ka rin tumanggap ng advice even you are the advisor minsan. Kasi may mga times din talaga na hindi mo talaga lahat makikita lahat. Hindi mo lahat alam yung impormasyon sa lahat ng bagay. So, make sure to, syempre, accept din ng ibang advice. Maging coachable din. Yan yung mga bata. Even you're a coach. Sila yung Tama mga na. tipo na parang ang sarap turuan kasi parang makikinig lang sila sa'yo. Yeah. Parang wala pa silang masyadong style. And mahalaga rin kasi ito eh. As we grow as a person and as an individual, sobrang halaga yung pagiging prepared mo sa lahat ng bagay and pagiging coachable mo sa lahat ng bagay. Minsan kasi we feel like parang alam na natin yung matter or yung pinag-uusapan and we don't pay much attention to it. Hindi natin alam, meron pa yung mga bagay talaga na pwede mo matutunan from someone kahit na feeling mo, alam mo na yung bagay niya. Yeah. Wala namang mawawala kung makikinig ka lang, True, pakinggan mo tama. na yung kwento. Yeah, true. Wala namang mawawala sa'yo. Hindi naman mababawasan yung ego mo nun eh. Kung sakali man tumanggap ka ng advice. So, ayun lang, yung pagiging prepared. Kasi marami akong orasyon pagdating sa before kami make-upan. So, mag-aahit pa ako. Siyempre, maliligo pa ako. Usually, ang ginagawa ko, na pag may mga maaga kaming schedule, or let's say 5 a.m. yung call time, maliligo na ako before ako matulog. Para pagising ko, mag-aahit na lang ako. Tapos, diretso na sundo. 5 minutes before, alam ko ready na ako, nakababa na ako. Para pagdating na ba, sasakay na lang ako. Ayoko nang hinihintay ako. Ako yung Okay. nagkakos ng commotion. Yeah, isa rin yan sa ugali ko siguro din. Marirelate ako sa part nito na kay Pablo, sa isang bagay na ito na ayaw ko na ako yung hinihintay. Hanggat maaari, gusto ko ako yung pinakamuna at ako na yung naghihintay. Yeah. Isa rin yan sa naging siguro ng practice ko noong, syempre, nung bata. Mga bata, syempre, magiging ugali mo na yan. Yung ayaw mong ikaw yung laging hinihintay. Alam mo yung sa isang klase, ikaw yung malilit para sa iyo lahat ng attention na Dapat. may mga klase ako ganyan eh. Magpapalit para pag pasok ng room, yung pagpasok ng room para sa kanya tingin lahat eh, no? Hindi pwede yung basta-basta makikinig ka lang tapos kung ano yung sinabi, yun yung gagawin mo. Parang kailangan mo rin mag-research. I-analyze din. Yeah. Kailangan mo rin aralin. Information na nare-receive Yeah. mo tama. Or if it's something na aligns sa principles. There's some people kasi they don't like being challenged. They don't like their thoughts or their arguments or their ideas being challenged. Yeah, may ano rin yan. Siguro may isang para sa akin, may part din sa akin na parang may mga bagay din na parang sinasabi sa akin na parang sa tingin ko kasi mas maganda yung idea ko or mas maganda yung practice ko sa ganyang bagay. Tapos may mga na mag-a-advise na hindi tol, mas madali yung ganito, mas maganda yung ganito. So parang syempre nagkakaroon din ako ng parang nagkakaroon ako ng defensive something na mechanism na hindi, mas okay itong ginagawa ko, so hindi kita pakikinggan, parang ganun. So make sure din na yung mga impormasyon ng mga ganun ba, example yung mga ganung impormasyon, make sure na kung sa tingin mo magkakagain ka doon ng magandang result, why not, di ba? So hindi naman yun makakasakit sa iyo eh. Bagkus makakagaan pa nga yung kung sakali na mas effective yung way na yun ng iba kumpara sa iyo. So which is good, pero make sure syempre make sure na may knowledge at may tamang kaalaman ka doon sa mga bagay na sinasabi mo na nila bago mo siya gawin into practice. But, I mean, I don't know, pero ako personally, kailangan siya gawin eh. Hindi pwede kung ano yung naisip mo, yun lang yung gagawin. Yeah. Tapos kapag may sinasabi na tama naman, hindi ka makikinig kasi hindi yun yung idea mo, hindi yun yung gusto mo mangyari. That's not it. It's always good to challenge thoughts and ideas. Wait, naka-contact lens to si Pablo. Because it's also a good practice Yeah. to tease your brain. Yeah, To contact lens. train your brain to thinking critically. And if you have thoughts, make sure to always express it. Kung may thoughts ka, tapos may nararamdaman ka to sa certain bagay-bagay, tapos hindi mo sasabihin
That's not good, man. Tapos i-dismiss sa mga tao. Tapos yung mga tao naman, may inisip din. Kapunta mo sa iba with bad intentions, with Yeah. negative emotions. Yung magiging chismoso ka na. You're spreading hate. You're just spreading hate, brother. Yeah. That's not good. Magiging marites ka na pag ganyan ang ginawa mo talaga. Usually they don't fact Which is check. totoo, true. Just True naman. like spreading hate. Make sure na rumors. kung ano man yung mga impormasyon na ilalabas, make sure na factual lang lahat ng yun. Na hindi ka lang nagchichismis para lang masira yung iba. Pero naman. So, yun po, no, kakabalik lang po namin dito sa hotel. Sobrang haba ng araw. This is our 5th day. Hindi ko muna binlog yung buong araw kasi gusto ko mag-focus dun sa gagawin sana. And this is our first time here in Taiwan. So, gusto ko rin makita yung processes na ginagawa nila dito pagdating dun sa performance Okay. ng mga pop groups dito. Ang ganda, ang galing. Nakakatuwa lang kasi parang I don't know if it's the same practice sa Korea, pero ang ginagawa nila is parang meron pa silang one day for the rehearsals ng mga cameras. First thing namin, may mga name tags kami para, tapos itataas namin yung kamay namin para makita nila kung sino yung kakanta, para masundan nila ng camera. Tapos yung sunod nun, Okay. second take is yung wide shot naman. Meron naman yung crane, tapos meron naman yung close-up shot, tapos meron din yung handheld. Kumpleto lahat ng shots if ever kailanganin ng pangsalo dun sa pinaka magiging show kinabukasan na live. Ang babait din ng mga pop groups kasi parang meron din iba-iba. Meron galing from Korea, nakamit din kami ng galing from Japan. So, iba-iba rin sila pala ng ethnicity. Pero ang pinaka nakakatuwa dun, parang meron talagang culture or may system para sa ganong klase ng mga pop groups. Yung mga pop groups na yun, I know for sure, mas puspusan siguro yung pagpapractice nila. Kailangan kumpleto ka eh. And more than anything else, yung pinakamahalaga rin yung attitude talaga towards what you're doing. Nandyan yung mga skills, magaling ka kumanta, magaling ka sumayaw, magaling ka Yeah, imagine mo kung yung mga galing Taiwan, tapos Singapore ba? Japan, Taiwan. Man, ang dami din pala, no? lahat. Pero if you don't have the right mind and attitude towards the thing that you're doing, hindi ka magkakaroon ng longevity pagdating dun sa ginagawa mo. And for sure, if True naman. Sa lahat naman kasi ng bagay, yung longevity lang yun eh. Yun yung magbibigay sa'yo ng gasolina eh. Yun. Sa longevity kasi na yan, ang magbibigay sa'yo ng gasolina dyan is yung passion mo na eh. No? Kasi hindi ka tatagal sa isang bagay, sa isang eksena, sa isang community kung hindi mo mahal yung ginagawa mo eh. you really love what you're doing, syempre Yes. gusto mo tumagal ka dun sa industry, tumagal ka Which dun is sa true. ginagawa. Naaalala ko Yeah. yung nagsisimula pa lang kami na parang very eager kami sa lahat ng ginagawa namin. Yeah, which is isa rin yan, like ito sa part ko na to na like something na itong pag ko sa YouTube. Kung way back pa 7 years ago, kung tinuloy-tuloy ko siguro I think malaki na rin yung channel ko for this sa oras na to siguro, no? Kung hindi ko lang siya tinigil dahil nga may mga something na may mas importante akong gawin. Kumbaga sinet aside ko yung pagiging sa YouTuber. Kasi nag-start ako nito way back 2018 pa eh. So 2018 ako nag-start ng YouTube channel, pero syempre hindi ko ginawa dahil nga mas sa tingin ko kasi parang although yung passion naman andon, pero yung something like na sabihin natin na yung responsibility or yung parang hindi ko siya nakikita na na magkakaroon ako ng kung ba yung stability ba, sabihin natin na hindi na kasi natin alam kung anong mangyayari in the future eh. So syempre mas priority ko yung trabaho ko noon kaysa doon sa pagiging YouTuber kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari. So yeah, pero siguro I think it's not too late pa naman eh, di ba? I think it's not too late to start and to continue what you
started before. So, yes. So, I think, Pagdating sa challenges talagang para sa akin, pinag-iisipan namin I yung think mga gusto ito namin yung gawin, paano i-continue ko ipakita to. yung skills. Kailangan talaga masterin yung basics. yeah. Yung iba kasi parang dumidirekta na agad sa ganitong bagay, ganitong Which is, yeah, I think sa akin kasi parang may ganun din akong mindset dati na pag once na in-start ko to, dapat ganito na agad ako eh. Dapat sa ganitong, ganito, sa ganitong timeline, dapat ganito na ako eh. Ganito na ako dapat malaki. Pero hindi din kasi ganun kasi nga unang-una, yung consistency eh, wala eh. Yung passion na andun kaso yung consistency, wala doon sa akin. Kaya I think siguro talagang bagay. Pero that time hindi kung gusto para mo sa akin talaga yung tumagal sa ganitong ginagawa mo, yung pinakamahalaga, masterin Pero syempre, yung basics. Kasi madalas yun may yung papatatag ng pundasyon mo. For may makikilala at may mahanap tayong tao na siyang magbubukas ng isip natin na gawin, ituloy, umpisahan yung mga bagay na gusto nating gawin kahit matagal na. No? So, yeah. sure, kayo rin marami kayong gustong subukan. Pero wag niyo i-skip yung basics. Kailangan niyo Yes. master yan. Yes. Sana nagustuhan niyo yung episode Yes. ngayon. Hanggang sa Yes. susunod natin na vlog. Ride hard, ride safe. Ay, mali. Ride hard, Yeah. ride safe. Boom. Anong ginawa ko dati? Ride hard, ride safe. Ride hard, ride safe. Boom. Yeah. Nag-enjoy think- ako sobra. I think para sa akin si Pablo yung alam mo yan, aminin ko na I think si Pablo yung isang tao na nagbibigay sa akin ng alam mo yun yung mga na idea, na courage bukod sa misis ko syempre. Siya yung pinaka reason kung bakit gusto ko tong gawin. Si Mrs. ang pinaka-reason kung bakit siya yung nagpo-push sa akin na gawin ko tong bagay na to. Which is, I love naman. Gusto ko naman to. Yun nga lang kasi talaga before is hindi ko siya binigyan ng importansya kasi nga mas may priority ako dapat na kailangan ko. Pero I think si Pablo, siya yung nagiging alam mo yun yung naging mentor ko to continue Dragon fruit, na pineapple, to continue mixed this juice, I don't know. YouTube channel. So syempre gusto ko magpasalamat sa lahat ng subscribers, sa lahat ng sumusuport sa channel ko. I can't thank you enough from 10 subscribers before and then ngayon nasa 2,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po. I can't thank you enough. So, yes, to Pablo, Pinuno, sa iyo ako kumukuha ng mga inspirational messages. So, syempre, susunod ulit for the vlog number 3.